Apo, huwag ka kaya munang pumalaot ngayong gabi. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kakaiba ang ibinabadya ng mga alon, Tomas. Sino ka? Ako ang iyong gabay. Ano kaya ang pangalan niya? Bakit niya ako iniligtas? At bakit ako napili niyang gabayan? Ako ang gabay na isinugo ng karagatan upang bantayan ka. May darating na panganib, higit pa sa aswang dagat na ating nakalaban. Kailangan natin maghanda, Tomas. Sa isang lugar na malapit sa gilid ng dagat, naninirahan si Tomas, isang binatang mangingisda. Bata pa lamang siya'y natutunan na niyang sumuong sa alon, gumawa ng lambat at manghuli ng mga isda. Kahit sa mga gabing ang tanglaw niya ay tanging liwanag ng buwan. Mahirap ang buhay, ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Palagi siyang nakangiti sapagkat alam niyang may gantimpala ang bawat pagsisikap. Ngunit isang gabi, kakaiba ang simoy ng hangin. Walang buwan, tahimik ang dagat, tila may kakaiba sa paligid, at hindi yun nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Tomas. Tumuloy pa rin siya, sakay ng kanyang bangkang disagwan. Bitbit ang lamparang gamit niya sa pangingisda. Tinungo niya ang laot kahit may paalala ng matatanda na wag munang mangisda ng gabing yon. Huwag ka kaya munang pumalaot ngayong gabi. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kakaiba ang ibinabadya ng mga alon, Tomas. Pinili niyang suwayin ang kanyang lolo David. Sa isip niya, kailangan ng kanyang pamilya ng pagkain kinabukasan at sa susunod pang mga araw. Habang nakaupo siya sa may bandang gitna ng bangka, tumitingin sa madilim na parte ng tubig, napansin ni Tomas ang tila mga paggalaw sa ilalim. Maya-maya pa, may naaninag siyang isang anino, mahaba at gumagapang. Dahil doon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naging malikot ang kanyang mga mata. Naging alerto rin siya sa posibleng pag-atake mula sa kung saan. Hanggang sa umuga ang bangka. Napahawak si Tomas sa gilid, nabitawan ang hawak na sagwan. Nagulat siya nang may sumalpok mula sa ilalim. Lumakas ang mga alon at unti-unting lumitaw ang mabangis na mukha ng isang aswang dagat. Isang nilalang na may kaliskis, matutulis na ngipin at mga matang nag-aapoy sa dilim. Ang buntot nito'y kahawig ng sa malaking pating at ang mga kuko ay tila sintalas ng kutsilyo. Napasigaw ng malakas si Tomas. Pilit niyang sinubukang sumagwan pabalik, ngunit mabilis ang aswang dagat. Hinablot nito ang dulo ng bangka at iniikot, balak pataubin. Nang mahuli nito ang binata, malakas siyang hinila ng halimaw pa ibaba. Nagpumigla si Tomas. Sinubukang abutin ang kanyang itak na malapit sa may lampara. Nabuhayan siya ng loob ng mahawakan ng sandata, ngunit dumulas yon sa kanyang kamay at nahulog sa dagat. Doon na tuluyang nawala ng pag-asa si Tomas. Diyos ko, ayoko pang mamatay. Subalit bago siya tuluyang mahatak pa ibaba ng aswang dagat, isang liwanag ang naaninag niya sa ilalim ng tubig. Nagniningning ang tila asul na sinag at mula sa kailaliman, lumitaw ang isang babae. Ang buhok nito ay kulay pilak, mahaba at waring sumasayaw sa tubig. Ang balat nito ay simputi ng perlas at ang mga matay naglalagablab na tila bughaw na apoy. Ang kalahati ng katawan nito ay sa tao, ngunit ang ibabay isang makinang na buntot gaya sa mga mamahaling isda. Malinaw na ang babae ay isang diwata ng karagatan, isang
Serena. Inilapat ng babae ang palad nito sa dibdib ng aswang dagat. Sumabog ang liwanag at sa isang iglap na paatras ang halimaw. Malakas na umatungal sa sakit bago tuluyang naglaho sa dilim. Lumubog si Tomas sa tubig, lupaypay sa pagod. Nang akala niya'y tuluyan na siyang malulunod, naramdaman ng binatang mangingisda na may yumakap sa kanya mula sa likuran. Mainit, magaan, tila may pakpak na hangin. Dahan-dahan siyang nagdilat ng mga mata. Ang diwata ng karagatan, nakangiti ito, nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi na niya nagawang magsalita pa. Inakay siya ng Serena pabalik sa kanyang bangka. Maingat siyang iniakyat doon. Hinipo nito ang sirang bangka at sa isang iglap, naglaho ang mga pinsala at bumalik yun sa dati. Maging ang nabitawang sagwan at itak ng binata ay naroon ng muli sa loob ng bangka. Sino ka? Bago pa siya makapagsalita upang magpasalamat, naramdaman ni Tomas ang malamig na daliri ng diwata sa kanyang noo. Isang bulong ang tumagos sa kanyang isipan. Ako ang iyong gabay. At sa isang kisap mata, naglaho ang Serena. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng dagat. Mabilis na lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ni Tomas ang mga pangyayari. Ano kaya ang pangalan niya? Bakit niya ako iniligtas? At bakit ako napili niyang gabayan? Mula noon, sa tuwing mangingisda ang binata, madalas niyang maramdaman ang malamig na hangin na tila yumayakap sa kanya. Sa mga pagkakataong muntik nang tumaob ang bangka dahil sa bagyo, laging may humahawak sa lambat, tumutulong sa kanya, at ang kanyang bawat huli ay mas marami na kaysa dati. Isang gabi na naginip si Tomas, nakita niya ang kanyang gabay na diwata, nakaupo sa isang batong kulay berde sa ilalim ng karagatan. Sa tabi nito, naroon siya, may hawak na mutya. Kumikislap yon na tila kulay asul. Ako si Leonora, at ikaw ay anak ng dagat, Tomas. Sa dugo mo'y dumadaloy ang lakas ng tubig, ang hampas ng alon, at ang hiwaga ng kalaliman. Ako ang gabay na isinugo ng karagatan upang bantayan ka. May darating na panganib, higit pa sa aswang dagat na ating nakalaban. Kailangan nating maghanda, Tomas. Nagising ang binatang pawis na pawis. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit alam niyang totoo ang lahat ng kanyang napanaginipan. Isang hating gabi, sa kalagitnaan ng bagyo, muling lumitaw ang aswang dagat. Mas malaki, mas mabangis, at may kasama pang ibang mga nilalang ng dilim, mga halimaw ng tubig na galing sa pinakailalim ng karagatan. Tinawag ng aswang dagat si Tomas mula sa laot. Inuudyokan siyang lumaban. Hindi naman niya ito inurungan. Ngunit maling hakbang pala ang ginawa ng binata. Napakalakas ng mga halimaw, lalo't nagsanib puwersa ang mga ito laban sa kanya. Nang akala ni Tomas na katapusan na niya, lumitaw muli si Leonora. Mas maliwanag kaysa dati. May hawak itong bughaw na sibat na kumikislap. Walang salitang namutawi sa kanyang labi, ngunit nagkakaunawaan ang kanilang mga mata. Batid ng binata kung ano ang ibig sabihin ng mga titig na yon ng gabay niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang mainit na bagay sa kanyang mga palad. Isang asul na perlas na kumikinang. Ang sibat na hawak ni Leonora ay bigla ring napunta sa kanyang mga kamay. At sa isang kisap mata, naging isa sila. Tao at Serena, mangingisda at gabay.
pinagbuklod ng karagatan. Nagpatuloy ang labanan sa gitna ng unos. Buong tapang na sumugod si Tomas. Tangan ang sibat na nagliliwanag. Hinarap niya ang aswang dagat at buong lakas na itinarak ang hawak na sibat sa mismong dibdib nito. Sumabog ang bughaw na apoy, lumaganap sa buong katawan ng halimaw, hanggang sa ito'y magliyab at maglaho sa hangin. Ang mga kasamang halimaw ay nahintakutan at nagmamadaling tumakas, naglaho sa dilim. Naiwan ng dalawa sa gitna ng dagat habang patuloy pa rin ang paghagupit ng bagyo. Maya-maya, nang sa wakas ay muling maghiwalay ang mga katawan nila, humarap si Tomas kay Leonora. Ngumiti naman ito at sa huling pagkakataon, bumulong sa kanyang isip ng mga katagang, "Binabati kita, Tomas. Palagi mong tatandaang hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muli, anak ng dagat." At sa sunod na kisap mata, unti-unti nang lumubog ang diwatang gabay niya sa ilalim ng alon, naglaho sa kailaliman. Naiwan si Tomas na nakatayo sa gitna ng laot, tangan ang kanyang bagong lakas. Hindi na siya basta mangingisda. Siya na ang tagapangalaga ng baybayin, anak ng dagat, bantay ng buong karagatan at ng mga nilalang nito. At batid niyang sa likod ng bawat hampas ng alon, sa bawat bulong ng hangin, nariyan pa rin si Leonora, ang kanyang gabay na diwata, nagmamasid, nagbabantay, nag-aalaga sa kanya, habang siya'y nagbabantay rin para sa iba.